Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explain PH. I-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa entablado ng munisipyo, sa ilalim ng liwanag ng mga kamera at mikropono, matatag na nakatayo si Commissioner Medina. Huminga siya ng malalim bago ipahayag ang opisyal na resulta ng halalan. Mabigat ang bawat salita, malinaw ang bawat bilang ng boto. Tumigil ang paligid, tila huminto ang oras. Minsang tumingin siya sa papel, nagpapos, sa kamariing idineklara. Si Tanggol ang tunay na nagwagi, ang bagong alkalde. Sa isang sulok, nakaupo sina Mayor Roberto, Miguelito at Jackie. Ang kanilang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi unos na naghihintay na sumabog. Nang marinig ni Miguel ang pangalan ni Tanggol, para bang binuhusan siya ng kumukulong tubig. Sumigaw siya, namula ang mukha, nanginginig ang mga kamay, nag-aalab ang mga mata sa matagal na kinimkim na galit. Para kay Miguelito, hindi lang teritoryo ang lungsod, ito'y kapangyarihan, impluwensya, pangalan. Si Mayor Roberto, batikan sa maruruming laro ng politika, ay mabigat na naupo. Sa kanya, ang munisipyo ay naging kaharian sa loob ng maraming taon. Bawat proyekto, bawat dokumento ay may kanyang pangalan, kanyang anino. At ngayon, sa isang iglap, tila lahat ay lumalayo. Si Jackie, malamig ang titig, pawisan ang mga palad. Siya ang utak sa mga plano, reyna ng kalkulasyon, ang kumokontrol sa likod ng anino. Ngunit winasak ng tagumpay ni Tanggol ang kanyang mga plano. Isang puwersang hindi nila kayang kontrolin ang lumitaw. At iyon ang hindi niya matatanggap. Pagpasok ni Commissioner Medina sa munisipyo, dala niya ang ebidensya ng tagumpay ni Tanggol. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ni na Roberto, Miguelito at Jackie. Bawat pahina ay tila martilyo sa kanilang pagmamataas, ngunit para kay Jackie, papel lamang iyon. Sa kanyang pananaw, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasulat. Ito'y hawak ng may tapang na ipagtanggol ito. Sa sandaling iyon, sumabog si Miguelito. Sa tindi ng galit, sinugod niya si Commissioner Medina, itinulak ng malakas. Halos matumba ang komisyoner. Nagulat. Umatras. Sigaw ni Miguelito. Amin ang lungsod. Dagundong ang kanyang tinig. Hindi ito mapupunta sa mga karaniwang tao. Ngunit sa likod ng kayabangan ay desperasyon at takot. Sa isang iglap, hinugot niya ang baril at itinutok kay Commissioner Medina. Natigilan ng lahat. Napasigaw si Jackie sa takot. Tumalon si Mayor Roberto, walang pag-iisip, upang pigilan si Miguelito. Nagkagulo ang mga kasama, umalingaw-ngaw ang sigawan. Ngunit malinaw, tumawid na si Miguelito sa linya na hindi na matatawaran. Habang nagkakagulo sa munisipyo, sumiklab ang isa pang labanan sa ibang bahagi ng lungsod. Hinahabol ng pulis, sina Tanggol at Ramon. Kasama nila si Eneng at ang buong grupo. Mabilis ang takbo ng kanilang sasakyan, ngunit mas mabilis ang panganib. Sa huli, naipit sila sa isang liblib na lugar. Wala nang atrasan. Kailangan nilang lumaban. Umalingaw-ngaw ang unang putok. Gumanti sila. Ang dilim ay nagliwanag sa mga kislap ng bala. Ang hangin ay umalingaw-ngaw sa putukan. Ngunit sa bawat bala ay may kasamang determinasyon. Isa-isa, pinabagsak ni na Tanggol at Ramon ang mga pulis. Hindi sila umurong, hindi sila yumuko. Para kay Tanggol, hindi ito laban para makatakas. Ito'y laban para sa dangal, kalayaan, at karapatang mabuhay. Sa gitna ng labanan, nakita ni Tanggol na tinatarget si Eneng. Eneng, sigaw niya. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang sarili sa harap nito, tinakpan ng kanyang katawan. Mabilis at tiyak ang kanyang putok. Nailigtas niya ang kaibigan. Sa sandaling iyon, malinaw ang lalim ng kanilang samahan. Ngunit sa likod ng kabayanihan ni Tanggol, may bagyong tahimik sa puso ni Eneng. Alam niyang darating ang araw na muli siyang magtataksil para sa kanyang ina.
Bawat bala ay lalong nagpapabigat sa kanyang konsensya. Sa wakas, matapos ang madugong labanan, nakatakas sila. Pagod, sugatan, ngunit buhay. Nagkubli sila sa isang abandonadong kubo. Doon nila pinaghati-hatian ang gintong nakuha mula sa tindahan ng alahas. Gagamitin iyon para sa gamutan ng ina ni Eneng. Umaapaw ang pasasalamat ni Eneng kina Tanggol at Ramon. Ngunit hindi niya maitaas ang kanyang mga mata. Malinaw ang wika ni Tanggol. Mahalaga si Eneng sa kanila at handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya kung kinakailangan. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang uri ng tapang. Ang tapang ni Tanggol, hayag, handang humarap sa kamatayan. At ang tapang ni Eneng, tahimik, ngunit mapanira. Samantala, nilalamon ng galit at takot sina Miguelito, Mayor Roberto at Jackie, ang sindak ng pagkawala ng kapangyarihan. Lumalaban si Tanggol hindi para sa posisyon o autoridad, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. At naging malinaw, ang labang ito ay hindi na tungkol sa politika o kapangyarihan. Isa itong laban ng konsensya, pagkakaibigan, at kapalaran. Pinili ni Miguelito ang karahasan. Hinarap ni Mayor Roberto ang pagbagsak ng kanyang imperyo. Nagplano si Jackie ng susunod na hakbang sa anino. At nanatiling matatag si Tanggol sa gitna ng unos. Nakatayo si Eneng sa gilid ng pagdududa. Kaibigan, anak, taksil. Sa pagtatapos ng gabi, nang humupa ang usok ng putukan, nakaupo sina Tanggol, Ramon at Eneng sa loob ng abandonadong kubo. Mahinang ilaw mula sa lumang gasera ang nagbigay ng liwanag. Katahimikan ang pumuno sa paligid, mas mabigat kaysa tunog ng bala. Pinunasan ni Ramon ang dugo ang kamay, hindi iniisip ang sugat kundi ang susunod na galaw ng pulis. Nakatayo si Tanggol sa bintana, nakatitig sa dilim. Ramdam niya ang paparating na mas malaking unos. Sa tabi ng bintana, nakikinig si Tanggol sa bawat bulong ng hangin. Para bang anumang oras ay muli silang huhulihin. Hindi sila titigil. Mahina ngunit mariin niyang wika. Tumingin si Eneng sa kanya. Alam niyang totoo ang kanyang mga salita. Lalo pa niyang alam dahil sa kanyang isip ay may lihim na planong nabubuo. Isang planong hindi alam ni Tanggol at Ramon. Isang planong magdadala sa kanya sa mas malalim na utang at pagtataksil. Sa kubo, biglang tumunog ang lumang telepono. Napalingon ang lahat. Nanigas si Eneng, dahan-dahang sinagot. Sa kabilang linya, malamig at utos na tinig. Isa sa mga tauhan ni Mayor Roberto. Maikli lang ang usapan, ngunit sapat na upang magpalamig ng kanyang dugo. Alam nila kung nasaan ang kanyang ina. At kung nais niyang mabuhay ito, may kapalit. Ibinaba ni Eneng ang telepono. Pinilit ngumiti. Ngunit napansin ni Tanggol. May problema ba, Eneng? Isang simpleng tanong, ngunit tumusok sa kanyang konsensya na parang punyal. Wala naman, sagot niya. Umiwas ng tingin. Hindi na nagsalita si Tanggol, ngunit nanatili ang hinala sa kanyang isip. Samantala, sa munisipyo, nag-aalab ang isa pang apoy. Sa likod ng saradong pinto, nakaupo sina Mayor Roberto, Miguelito, at Jackie. Mabigat ang hangin. Nagpabalik-balik si Miguelito, hawak ang baril na muntik ng magdala ng kapahamakan. Hindi pa tapos ang laban, sigaw niya. Tahimik si Jackie. Hindi natin matatalo sa bato, wika niya. Ngunit may ibang paraan. Napatingin si Roberto, pagod ngunit matatag ang ambisyon. Ano ang plano? Dahan-dahang ngumiti si Jackie. Sirain ang kredibilidad ni Tanggol, gawin ang bayani na isang kriminal. Mapanganib na ideya, ngunit sa kanilang desperasyon, iyon lamang ang natitirang landas. Sa anino, nabuo ang bagong kasunduan. Sa kubo, nagpasya si Tanggol na lumabas mag-isa upang maghanap ng ligtas na daan. Tumutol si Ramon, ngunit mariin ang sagot ni Tanggol. Kapag nahanap nila ako, ilalayo ko sila sa inyo. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Ganito si Tanggol.
Sa kanyang paglalakad sa madilim na daan, bigla siyang nakatagpo ng hindi inaasahang mukha. Hindi pulis, hindi tauhan ni Roberto. Isang babae na matagal ng tahimik. Si Pilar. Lumitaw mula sa anino, wika niya. Tanggol, kailangan nating mag-usap. Tumigil si Tanggol. Bakit ka narito? Sagot ni Pilar. Dahil may mas malaking plano laban sa iyo. Kapag hindi ka nakinig, mawawala hindi lang ang posisyon mo, kundi ang buhay mo. Sa loob ng kubo, nanatili si Ramon at Eneng. Hindi mapakali si Eneng. Tinitigan niya ang bag ng ginto. Naalala ang kanyang ina, naalala ang mga banta. Dahan-dahan siyang tumayo. Lalabas lang ako sandali, bulong niya. Sa labas, muling tumunog ang telepono. Ngayon, hindi na siya nag-atubili. Ano ang gusto ninyo? Mahina niyang tanong. Malinaw ang tinig sa kabilang linya. Ibigay mo ang kinaroroonan ni Tanggol at mabubuhay ang iyong ina. Pumikit si Eneng. Isang luha ang bumagsak. Sa gabing iyon, habang si Tanggol ay mas lalong lumalalim sa mga revelasyon ni Pilar tungkol sa sabuatan, habang sina Roberto, Miguelito, at Jackie ay naghahabi ng bagong patibong, si Eneng ay humakbang patungo sa desisyong magbabago ng lahat. Ang digmaan ay hindi na lamang putukan sa lansangan. Isa na itong digmaan ng tiwala, ng katapatan, ng konsensya. At sa bawat sandali, papalapit ang pagsabog ng pagtataksil. Kapag dumating iyon, hindi bala ang magdadala ng kamatayan, kundi ang kirot ng pagtataksil. Sa huli, humarap si Eneng sa kanyang mga kasama. Jesus, Nazareno, Reno, Tanggol, Montenegro, Ramon, Bulldog, at iba pa. Nanginginig ang kanyang tinig sa pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Bawat hinga ay may pangako, may panata. Mariin ang sagot ni Tanggol, nakatitig sa kanyang mga mata. Gagawin namin ang lahat para sa iyo, kahit kapalit ang aming buhay. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Nakatayo si Tanggol sa bintana, nakikinig sa bawat bulong ng hangin. Para bang anumang oras ay muli silang huhulihin. Hindi sila titigil. Mahina ngunit mariin niyang wika. Tumingin si Eneng sa kanya. Alam niyang totoo ang kanyang mga salita. Lalo pa niyang alam dahil sa kanyang isip ay may lihim na planong nabubuo. Isang planong hindi alam ni Tanggol at Ramon. Isang planong magdadala sa kanya sa mas malalim na utang at pagtataksil. At muli, biglang tumunog ang lumang telepono. Napalingon ang lahat. Nanigas si Eneng, dahan-dahang sinagot. Sa kabilang linya, malamig at utos na tinig. Isa sa mga tauhan ni Mayor Roberto. Maikli lang ang usapan, ngunit sapat na upang magpalamig ng kanyang dugo. Alam nila kung nasaan ang kanyang ina. At kung nais niyang mabuhay ito, may kapalit. Ibinaba ni Eneng ang telepono. Pinilit ngumiti. Ngunit napansin ni Tanggol. May problema ba, Eneng? Isang simpleng tanong, ngunit tumusok sa kanyang konsensya na parang punyal. Wala. Wala naman, sagot niya. Umiwas ng tingin. Hindi na nagsalita si Tanggol, ngunit nanatili ang hinala sa kanyang isip. Sa loob ng munisipyo, muling nag-aalab ang apoy. Sa likod ng saradong pinto, nakaupo sina Mayor Roberto, Miguelito, at Jackie. Mabigat ang hangin habang naglalakad-lakad si Miguelito, hawak ang baril na muntik ng magdala ng kapahamakan. Hindi pa tapos ang laban, sigaw niya. Tahimik si Jackie. Hindi natin matatalo sa boto, wika niya. Ngunit may ibang paraan. Napatingin si Roberto, pagod ang mukha, ngunit puno ng ambisyon ang mga mata. Ano ang plano mo, Jackie? Dahan-dahang ngumiti si Jackie. Sirain ang kredibilidad ni Tanggol? Gawin ang bayani na isang kriminal. Mapanganib na ideya, ngunit sa kanilang desperasyon, iyon lamang ang natitirang landas. Sa anino, nabuo ang bagong kasunduan. Samantala, sa kubo, nagpasya si Tanggol na lumabas mag-isa upang maghanap ng ligtas na daan. Tumutol si Ramon, ngunit mariin ang sagot ni Tanggol.
Kapag nahanap nila ako, ilalayo ko sila sa inyo. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Ganito si Tanggol. Sa kanyang paglalakad sa madilim na daan, bigla siyang nakatagpo ng hindi inaasahang mukha. Hindi pulis, hindi tauhan ni Roberto. Isang babae na matagal ng tahimik, si Pilar. Lumitaw mula sa anino, wika niya. Tanggol, kailangan nating mag-usap. Tumigil si Tanggol. Bakit ka narito? Sagot ni Pilar. Dahil may mas malaking plano laban sa iyo. Kapag hindi ka nakinig, mawawala hindi lang ang posisyon mo, kundi ang buhay mo. Sa loob ng kubo, nanatili sina Ramon at Eneng. Hindi mapakali si Eneng. Tinitigan niya ang bag ng ginto. Naalala ang kanyang ina, naalala ang mga banta. Dahan-dahan siyang tumayo. Lalabas lang ako sandali, bulong niya. Sa labas, muling tumunog ang telepono. Ngayon, hindi na siya nag-atubili. Ano ang gusto ninyo? Mahina niyang tanong. Malinaw ang tinig sa kabilang linya. Ibigay mo ang kinaroroonan ni Tanggol at mabubuhay ang iyong ina. Pumikit si Eneng. Isang luha ang bumagsak. Sa gabing iyon, habang si Tanggol ay mas lalong lumalalim sa mga revelasyon ni Pilar tungkol sa sabwatan, habang sina Roberto, Miguelito at Jackie ay naghahabi ng bagong patibong, si Eneng ay humakbang patungo sa desisyong magbabago ng lahat. Ang digmaan ay hindi na lamang putukan sa lansangan. Isa na itong digmaan ng tiwala, ng katapatan, ng konsensya. At sa bawat sandali, papalapit ang pagsabog ng pagtataksil. Kapag dumating iyon, hindi bala ang magdadala ng kamatayan, kundi ang kirot ng pagtataksil. Sa huli, humarap si Eneng sa kanyang mga kasama Jesus, Nazareno, Reno, Tanggol, Montenegro, Ramon, Bulldog, at iba pa. Nanginginig ang kanyang tinig sa pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Bawat hinga ay may pangako, may panata. Mariin ang sagot ni Tanggol, nakatitig sa kanyang mga mata. Gagawin namin ang lahat para sa iyo, kahit kapalit ang aming buhay. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Hindi na ito simpleng laban para sa kapangyarihan. Hindi na ito politika lamang. Isa itong digmaan, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Samantala, nilapitan ni Tindeng at Roda si Marites, nakaupo mag-isa. Umiiyak. Dapat nakinig kami sa iyo mula sa simula, nanginginig ang tinig ni Marites. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pakasalan si Rigor. Ngunit pinaalala ni Roda, mula sa pag-ibig na iyon ay may mabubuting bagay din. Sina David at Santino. At kahit wala na si Santino, naroon pa si Tanggol, naroon pa si Ramon. May pagkakataon pang muling buuin ng pamilya. Ngunit para kay Marites, madilim ang hinaharap. Wala na si David, wala na si Santino. Para bang nawala ang lahat sa isang iglap. Kailangan mong maging matatag, wika ni Tindeng. May isa ka pang anak. Kailangan kanya ngayon higit kailanman. Samantala, malinaw kay Tanggol. Hindi matatapos ang karahasan hanggat hawak ng mga gerero ang kapangyarihan. Dumating sila sa tindahan ng alahas, ang kanilang target. Sa kalsada, dumaan ang isang prosesyon, simbolo ng kabanalan at karahasan na magkasabay. Pumasok ang grupo ni Tanggol. Kunin ang mga armas, walang masasaktan, paalala niya. Nanatili sina Tanggol at Ramon sa kotse, nagmamasid. Ngunit sa pagtanaw sa prosesyon, nagtanong si Tanggol sa sarili. Ito ba ang tamang landas? Dito ba magmumula ang hustisya? Sa loob ng tindahan, mabilis kumilos sina Bulldog at ang grupo. Hold up. Nabasag ang salamin, nagsigawan ang mga tao. Nakita ni Bulldog ang isang babae na pinindot ang alarma. Pinigilan niya, ngunit huli na. Nakita ng mga pulis sa monitor ang lahat. Dumating ang mga pulis. Naipit ang grupo. Napilitan silang itaas ang mga kamay. Ngunit hindi pa iyon ang wakas. Biglang sumabog ang putukan. Lumaban sina Tanggol at Ramon. Sa gitna ng lungsod, sumiklab ang labanan.
Usok at sigawan ang pumuno sa paligid. Mabilis ang pagmamaneho ni Tanggol. Isa-isang sumakay ang kanyang mga kasama. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon, ngunit matatag ang kanyang loob. Hindi lang ito para sa pera, bulong niya. Ito ang laban natin laban kina Rigor at Guerrero. Mabilis ang takbo ng kotse, dala ang mga alahas. Alam ni Tanggol, bawat hakbang ay nagdadala sa kanila sa mas hindi tiyak na digmaan. Sino ang mabubuhay? Sino ang mawawala? Ngunit sa gitna ng takot, galit at pighati, malinaw ang isang katotohanan, wala nang atrasan. Hanggat may pamilya, hanggat may pangako, lalaban sila. Kahit kapalit ang kanilang buhay. Sa buong gabi, humarurot ang kotse. Jesus Nazareno-Reno, Tanggol, Montenegro, at Ramon. Sa likod nila, mga ilaw ng pulis, sipol ng hangin. Sa loob ng kotse, mabigat ang katahimikan. Hawak ni Ramon ang baril. Nanginginig ang mga kamay, ngunit hindi natitinag ang loob. Nakatitig si Tanggol sa kalsada, mariin ang panga, mabigat ang paghinga. Hindi pa ito ang wakas, bulong ni Ramon. Hindi, sagot ni Tanggol. Mas magiging malala pa. Sa lihim na taguan, ibinabani na Bulldog, Eneng, at ng iba pa ang mga alahas. Isa-isa nilang binilang, kumislap ang ginto sa liwanag, simbolo ng kanilang krimen. Ngunit walang bakas ng tuwa sa mukha ni Tanggol. Lumapit si Eneng. Tanggol, para sa akin ito. Ngunit agad siyang pinutol ni Tanggol. Hindi. Para ito sa ating laban? Sa malayo, natanggap ni Rigor ang balita. Ang putukan, ang pagnanakaw, ang pagtakas, lahat ay umabot sa kanyang tainga. Kumalat ang ngiti sa kanyang labi. Mas mabuti, bulong niya. Mas mabuti kung sila mismo ang lalakad sa apoy. Samantala, hindi pa natatapos ang dalamhati. Tahimik ang bahay ni Marites, Tindeng, at Roda. Tahimik ngunit wasak. Nakaupo si Marites sa isang sulok, walang laman ang titig. Basag ang kanyang puso, ngunit alam niya, hindi pa tapos ang digmaan. Hawak ni Marites ang mga larawan ni David at Santino. Nanginginig ang kanyang balikat. Pinipigil ang luha. Lumapit si Tindeng. Marites, kailangan mong tumindig. Ang mga buhay ay kailangan ka pa. Ngunit halos hindi marinig ang sagot ni Marites. Paano? Paano ako lalaban kung ganap na akong wasak? Sa labas ng bahay, may mga matang nagmamasid, isa sa mga tauhan ni Rigor. Hindi pa tapos ang bangungot. Samantala, sa taguan ng mga Guerrero, nangit-ngit si Miguelito. Ibinato niya ang remote sa telebisyon. Nabasag ang screen. Hindi matatapos sa putukan ito, sigaw niya. Patayin sila isa-isa. Ngunit mas malalim ang plano ni Rigor. Hindi pa, malamig niyang wika. Hayaan mong sila mismo ang masira sa sarili nilang galit. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong si Tanggol. Naroon sina Ramon, Bulldog, at ang buong grupo. Naroon din si Eneng. Hindi na ito karaniwang pagnanakaw, mariin niyang wika. Pumasok na tayo sa digmaan. Tahimik ang lahat. Dagdag ni Ramon. Hindi titigil sina Rigor, Miguelito, at ang mga Guerrero. Kapag umatras tayo ngayon, mas maraming buhay ang mawawala. Biglang bumukas ang pinto, humahangos ang isa nilang kasama. Tanggol, may problema. Natagpuan na tayo ng pulis. Kasama nila ang mga tauhan ni Rigor. Sandaling katahimikan. Tumigil ang oras. Hinawakan ni Eneng ang kamay ni Tanggol. Kasalanan ko ito? Hindi. Mariin ang sagot ni Tanggol. Desisyon ko ito. Sa labas, lalong lumakas ang tunog ng mga sirena. Handa na ba kayo? Tanong ni Tanggol. Walang sumagot, ngunit lahat ay tumindig. Matatag si Ramon. Nakakunot ang noo ni Bulldog. Takot ngunit matapang si Eneng. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakatayo si Rigor sa madilim na balkonahe. Nakatanaw sa kumikislap na ilaw ng Maynila. Ngayon, bulong niya. Ngayon ang iyong pagbagsak, Tanggol. At sa sandaling iyon, ang unang bala ay bumasag sa bintana ng taguan.
Napasigaw si Eneng. Dali-daling lumapit si Ramon sa kanya. Pumutok si Bulldog pabalik. Muling sumiklab ang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Tanggol si Eneng palayo sa linya ng putok. Hindi kita hahayaang masaktan, mariin niyang wika. Ngunit sa kanyang likuran, mabilis na gumalaw ang isang anino. Isa sa mga tauhan ni Rigor. Nakatutok ang baril kay Tanggol. Si Eneng ang unang nakakita. Tanggol! Sigaw niya. Isang putok, isang sandali, at may bumagsak sa lupa. Ngunit hindi malinaw kung sino. Usok at sigawan ang pumuno sa paligid. Umuga ang mundo. At sa kaguluhang iyon, isang katotohanan ang lumitaw. Hindi na ito laban para sa kapangyarihan. Hindi na ito paghihiganti lamang. Isa itong digmaan na lalamon sa lahat. Ang gabi ay napuno ng putukan, wasak na pangarap, at dugo ang katawan. At sa gabing iyon, nanatiling tanong, sino ang susunod na hindi na muling babangon? Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuya Po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH. Manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video.